Ang kwento ng isang biyenan na bumisita sa kanyang manugang. Nang makita niya ang simpleng hapagkainan ng manugang nakakapanganak pa lang, hindi niya napigilang lumuha. Nagmamadali siyang tumawag ng taxi at bumalik sa probinsya ng walang imik. Ngunit ang akala niyang pagtalikod ay simula lang pala ng isang matinding unos. Ang lahat ay nagsimula sa isang hapagkainan na puno ng luha. Isang nakakagimbal na sikreto ang nakatago sa lumang telepono na humantong sa isang mainit na komprontasyon sa pagitan ng isang ina at ng nakaraan ng kanyang anak. Isang kwento ng pamilya na puno ng sigalot, pagtataksil, at pagpapatawad na magpapahinto sa inyong paghinga, magpapaluha sa inyo, at magtatapos sa isang bahagyang pag-asa. Anong sikreto ang tunay na nakatago sa simpleng hapagkainan na yon? At ano ang gagawin ng biyenan para protektahan ang kanyang manugang, na dati estranghero, ngunit ngayon ay naging parang sariling laman at dugo na niya? Siguro sa mundong ito, walang sinuman ang mag-aakalang darating ang araw na luluha siya dahil sa isang hapagkainan. Pero sa sandaling iyon, nang sumulyap ang mga mata ko sa pagkain ng aking manugang sa maliit na kwarto, parang may di nakikitang kamay na pumisil sa aking puso. Ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa galit o dahil may nanakit sa akin. Bumuhos ito dahil sa matinding kahiyan ako ay isang biyenan na bigo. Ako si Elena, 62 taong gulang, isang biyuda sa loob ng 7 taon, na tahimik na namumuhay sa probinsya ng Batangas. Ang buhay ko ay umiikot lang sa maliit na hardin, ilang hanay ng gulay, at sa mga manok na tumitilaok tuwing umaga. Si Jose, ang anak ko, ang dahilan ng aking pag-iral, ang tanging pag-asa na nagbibigay liwanag sa aking buhay. Simula pagkabata, siya ay isang mabait at matalinong bata. Nakapasa siya sa isang kilalang unibersidad sa Maynila at nagpasya na manatili doon upang magtrabaho, magpakasal, bumili ng bahay, at bumuo ng sarili niyang buhay. Minsan naisip ko na kapag nakapag-asawa na si Jose, gagaan ang bigat sa aking kalooban. Si Maria, ang aking manugang, ay isang tunay na taga-Maynila, galing sa pamilya ng mga retiradong opisyal, at mukha siyang mabait at disente. Sa simula, nag-aalangan din ako, natatakot na ang pagkakaiba ng aming pinanggalingan ay magiging dahilan para hindi kami magkasundo. Pero nang makita ko ang galak sa kanilang mga mukha, lihim akong nagalak sa aking puso. Ang kanilang kasal ay hindi magarbo, isang maliit at simpleng salusalo lang, pero hindi na ako humingi ng higit pa doon. Basta masaya silang magkasama, iyon na ang pinakamalaking aliw para sa aking pagtanda. Bihira akong pumunta sa Maynila, hindi dahil ayaw ko sa magulong lugar na yon, kundi dahil natatakot akong makaabala sa buhay ng aking mga anak. Ilang beses akong inanyayahan ni Jose na bumisita, pero tumatanggi ako. Palagi kong iniisip na ang isang matandang babae na tulad ko ay magiging sagabal lang doon. Nang nagbuntis si Maria, naisip ko na rin na pumunta at alagaan siya ng ilang araw, pero sabi ni Jose, "Nanay, magpahinga na lang kayo sa probinsya. May kinuha na akong katulong para sa asawa at anak ko, huwag na kayong mag-alala." Nang marinig ko yon mula sa anak ko, tumigil na ako. Ngunit ngayon, 12 araw pagkatapos ipanganak ang aking unang apo, bigla akong sumakay ng bus papuntang Maynila nang hindi nagpapaalam. Mayroon lang akong nararamdamang hindi mapakali, isang hindi magandang pakiramdam na gumagapang sa aking isipan. Siguro iyon ang banal na intuwisyon ng isang ina at lola. Dumating ako sa bahay ng mga anak ko ng halos 10 oras ng umaga. Ang kondominium sa ika-12 palapag ay medyo maliit pero maayos ang pagkakaayos. Nag-alinlangan ako sa harap ng pinto ng matagal bago ako naglakas loob na pindutin ang doorbell. Binuksan ni Maria ang pinto, maputla ang mukha niya, mabilis lang na nakabunot ang buhok, at may bahid pa ng gatas sa kanyang damit. Saglit siyang natigilan nang makita ako, pagkatapos ay mumiti siya ng mahina. "Nay, kailan po kayo dumating?" Tiningnan ko ang bata, ang amoy ng pawis na humalo sa amoy ng gatas, na nagpasikip sa aking dibdib. "Kadarating lang ng nanay. Mukha kang pagod kaya pumunta ako para tignan kung may maitutulong ako." Tahimik akong pinapasok ni Maria, at awkward siyang nag-ayos ng isang sulok ng sofa para maupuan ko. Wala si Jose sa bahay, malamang ay nasa trabaho na. Sa unang pagkakataon na nahawakan ko ang aking apo, naluha ako sa sobrang emosyon. Ang bata ay napakaliit, ang balat ay kulay pula pa, ang paghinga ay may tunog, at ang maliliit na kamay at paa ay mahina ang paggalaw, ngunit napakaganda niya. Hindi ko napigilan ang luha ko, na halo-halong galak at awa.
Hindi pa nakikita ni nanay ang apo ko, pero pakiramdam ko ay mahal na mahal ko na siya habang buhay, anak. Ngumiti lang si Maria, umiiyak ang mga mata pero wala siyang sinabi. Napansin ko na magulo ang sala, may nakakalat na lampin, bote ng gatas, maruming lababo na hindi pa naibubuhos, at amoy ihi na humahalo sa hangin. Hindi ako nagalit dahil alam kong mahirap ang buhay ng isang babaeng kakapanganak pa lang, pero ang nakakuha ng atensyon ko ay wala ni isa man lang ang tumutulong sa kanya. Sabi mo, may kinuha kang katulong, tanong ko, at umiwas ng tingin si Maria. Ilang araw lang po sila nagtrabaho, tapos umalis na po sila, Nay. Hindi pa po ako nakakahanap ng kapalit. Buntong hininga ako, kaya pala mag-isa siyang naghihirap sa lahat ng bagay simula ng manganak siya. Malapit ng tanghali, nagmamadaling pumasok si Maria sa kusina. Naisip kong tulungan siya, pero sinabi niya na magpahinga lang ako. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala siya ng isang hapagkainan. At ang hapagkainan na yon mismo ang nagdulot ng sakit sa aking puso. Sa lamesa, may isang mangkok lang ng kanin, isang nilagang itlog, at isang mangkok ng malabnaw na sabaw ng kalabasa, na walang ni isang piraso ng karne. Bukod pa rito, ang mangkok ng patis ay kalahati na lang, malamang ay paulit-ulit na itong ginagamit. Walang anumang sustansya para sa isang babaeng nasa panahon ng pagpapagaling pagkatapos manganak. Pakiramdam ko ay may bumuhos sa aking isang balde ng malamig na tubig. Ito ang tanghalian mo. Yumuko si Maria. Opo, Nay, wala po akong oras para mamalengke nitong mga nakaraang araw. Wala na akong sinabi, tahimik akong tumingin sa hapagkainan at dahan-dahang tumayo. Tatawag ako ng taxi, uwi ako. Nataranta si Maria. Nay, bakit po kayo uwi agad? Hindi po kayo magtatagal dito kasama ako at ang apo nyo. Tiningnan ko ang bata, ang puso ko ay parang sinaksak ng kutsilyo. Hindi sa ayaw ko, pero hindi ako karapat-dapat. Nararamdaman ko na hindi ako karapat-dapat maging biyenan mo. Hayaan ang anak ko na pakasalan ka at hahayaan kang mamuhay ng miserable, nahihiya ako. Umiyak si Maria habang nagmamadali akong lumabas para tumawag ng taxi. Nanginig ang kamay ko, mabilis ang tibok ng puso ko at masakit ang dibdib ko. Ngunit sa sandaling iyon din, alam kong hindi ako maaaring tumalikod at umalis. Bago pa man makaalis ang taxi sa gate ng kondominium, sinabi ko sa driver na huminto. Umupo ako sa loob ng kotse, mahigpit na nakahawak sa strap ng aking bag, ang aking dibdib ay umaalon na parang may bagyo. Patuloy na bumuhos ang luha ko, mainit. Hindi ako maaaring umalis, hindi ko maaaring iwanan ang aking manugang at ang aking bagong silang na apo sa isang malamig na bahay, na walang kasamang pamilya, at walang sinumang mag-aalaga sa kanila. Nagkamali ako sa pag-isip na ang pagpunta ko rito ay magiging sagabal lang sa aking mga anak. Nagkamali ako sa paniniwala na sapat na ang kumuha lang ng katulong. Sinabi ko sa driver na bumalik. Tinignan niya ako sa salamin na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pero wala siyang sinabing anuman. Nanatili akong tahimik sa maikling biyahe pabalik. Sa bawat palapag na dinaanan ng elevator, bumababa ang puso ko. Binuksan ni Maria ang pinto, natigilan ang mukha niya nang makita akong bumalik. Hawak-hawak niya ang apo ko, namumula ang kanyang mga mata, at mahigpit na nakatikom ang kanyang mga labi. Pumasok ako, nang walang sinasabi, at kinuha ang bata sa kanyang mga kamay, inalo ang bata sa isang paraan na tanging mga ina lang ang nakakaalam. Nakatayo si Maria doon, patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Paumanhin, Nanay, hindi na ako uwi. Mananatili ako rito kasama mo. Ang kwarto ay biglang naging kakaibang tahimik. Yumuko si Maria, walang sinasabi, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat. Alam ko na marami na siyang pinagdaanan. At siguro, ang biglaang pagdating ko at biglaang pag-alis ko ay lalo lang nagpasama sa kanyang pakiramdam. Kinagabihan, nagsimula akong maglinis ng bahay. Wala akong sinabi na masama, walang reklamo. Tahimik ko lang na inipon ang lahat ng mga lampin, ang mga nakakalat na damit ng bata, at nagluto para kay Maria ng isang mangkok ng mabangong lugaw na may patay na buto ng manok at pinilit siyang kainin ito. Naghain ako ng mainit na luya para ibabad niya ang kanyang mga paa, nagpakulo ng mabangong dahon para iligo niya ang kanyang buhok, ginawa ang lahat ng ginagawa ng isang dating biyenan para sa kanyang manugang nakakapanganak lang. Tahimik na sinunod ito ni Maria, walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas kalmado. Noong gabing iyon, nang mahimbing na ang apo ko,
tinawag ko si Maria para mag-usap. Nag-alinlangan siya ng sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga. Pasensya na po sa pinakita ko sa inyo kahapon. Hindi ko po sinasadya. Pero pagod na po ako, Nay. Mag-isa akong nag-aalaga sa bata, masakit, nilalagnat, at hindi ako makapagreklamo sa sinuman. Si Jose naman po ay nasa trabaho buong araw, at pag-uwi niya, nasa computer na naman siya. Hindi ko rin po masabi sa nanay ko dahil natatakot akong mag-alala siya. Tanong ko ng mahina. At ang asawa mo, hindi ba siya tumutulong sa'yo? Ngumiti si Maria ng mapait. Alam niyo na po ang ugali ni Jose. Hindi po siya kailanman nag-aalala sa pagluluto at pag-aalaga sa bata. Sabi po niya, sapat na ang pagod ng lalaki sa trabaho, ang pag-aalaga sa bata ay responsibilidad ng babae. Sinabi po niya yon, ano pa po ang masasabi ko, Nay? Doon ko lang napagtanto. Simula pagkabata, si Jose ay isang masunuring bata, pero siguro dahil sa pag-aalaga ko sa kanya, kaya siya naging isang makasariling tao. Noong nasa probinsya pa ako ang laging nag-aasikaso sa lahat ng bagay, pagluluto, paglalaba, habang ang anak ko ay nag-aaral lang. Nang mag-asawa na siya, nakalimutan ko na ring turuan siya na ang pamilya ay responsibilidad ng dalawa, hindi lang ng babae. Hinawakan ko ang kamay ng aking manugang, napakapayat at nakakatakot, balat at buto na lang. Kakausapin ko siya. Hindi ka nagkamali, pero may kasalanan din ako, ang kasalanan na hinayaan kitang magdusa ng mag-isa sa napakatagal na panahon. Tumingin si Maria sa akin, ang kanyang mga mata ay nanunubig, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi, pagod pero parang gaan ng pakiramdam. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa tabi ng apo ko at hindi ako makatulog. Naririnig ko ang tunog ng bentilador, ang mahinang paghinga ng bata na wala pang isang buwan, at ang puso ko ay balisa na parang may nasusunog. Kinaumagahan, nang pumasok si Jose sa bahay, naghihintay na ako sa sala. Nagulat siya nang makita ako, pero bago pa man siya makapagtanong, tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Upo ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Mukha siyang awkward na may halong inis. Pero hindi na ako ang dating simple at nahihiyang ina sa probinsya. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, tiningnan ko ng diretsyo ang aking anak, nang walang paggalang o pag-iwas. Alam mo ba kung ano ang kinain ng asawa mo kahapon? Natigilan si Jose. Nay, hindi ko alam. Huli na po ako umuwi kahapon. Hindi ko siya pinatapos, detalyado kong ikinuwento ang tungkol sa hapagkainan, ang nilagang itlog, at ang sabaw ng kalabasa na malabnaw na parang tubig bigas. Iyan ang kinakain ng asawa mo na kakapanganak pa lang sa bahay mo, at sa tingin mo, normal lang iyon. Yumuko siya, hindi sumagot. Nagpatuloy ako, mas matigas ang boses ko. Ang isang asawa na alam lang magbigay ng pera at iniiwan sa asawa ang lahat ng responsibilidad, hindi iyan asawa. Ang isang ama na hindi alam kung ilang beses umiiyak ang anak niya sa gabi, hindi iyan ama. Maaari kang maging matagumpay sa labas, pero kung hindi mo kayang panatilihin ang iyong pamilya, mawawala sa iyo ang lahat. Naiintindihan mo ba? Tahimik si Jose ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Alam ko na may mga bagay na hindi magbabago sa isang gabi, pero kung hindi ako magsalita ngayon, siguro wala nang ibang pagkakataon. Umupo si Jose doon, tahimik na parang isang batang pinagalitan. Tiningnan ko ang anak ko, galit at naawa. Anak ko siya, alam kong hindi siya masamang tao. Pero ang pagiging walang pakialam sa mahabang panahon ay nakakalason na parang lason, dahan-dahang nilalason ang taong nasa tabi niya, lalo na kapag ang taong iyon ay nasa pinakamahinang yugto ng kanyang buhay. Sinabi ko sa kanya, hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi ito oras para magtalo kung sino ang tama o mali, kundi oras para magbago. Gusto mo bang panatilihin ang pamilyang ito? Tumingala si Jose, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito, pero napansin ko rin doon ang pag-aalala na sa unang pagkakataon ay nakita ko sa kanya. Nay, hindi ko inaasahan na ganito pala kalala ang sitwasyon. Akala ko, ayos lang si Maria dahil hindi naman po siya nagrereklamo. Umiti ako ng mapait. Dahil mahal ka niya, natatakot siyang maging abala ka, kaya matyaga siya. Pero may limitasyon ang bawat pasensya. May mga pagkakataon na ang isang simpleng paghawak sa kamay, isang simpleng tanong, ay sapat na para magkaroon ng lakas upang malampasan ang daan-daang sakit. Nagawa mo na ba yon kahit minsan? Yumuko si Jose. Malinaw na hindi pa.
Wala na akong sinabi, tumayo lang ako at pumasok sa kusina. Alam kong madaling magsalita, pero ang pagbabago ay nakasalalay sa anak ko. Pero umaasa pa rin ako, pagkatapos ng araw na ito, magiging iba na siya. Tanghali noon, nagluto ako ng masarap na hapagkainan, may nilagang manok na may halamang gamot, nilagang kalabasa na may buto ng baboy, nilagang gulay, at isang espesyal na lugaw na may utak ng baboy para kay Maria. Nang ilagay ko sa lamesa, sinabi ko kay Jose, "Ngayon, subuan mo ang asawa mo, walang ibang tutulong sa'yo." Medyo nahihiya siya at tumingin siya kay Maria. Bahagyang natigilan ang bata at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Tumingin lang ako mula sa malayo, hindi nakikialam, para bigyan sila ng kanilang sariling espasyo. Awkward na kinuha ni Jose ang kutsara, hinipan ang bawat subo ng lugaw at isinubo sa asawa niya. Kinain ito ni Maria, nanginig ng bahagya ang kanyang labi. Walang sinuman ang nagsalita, ngunit ang tahimik na sandaling iyon ay kakaibang mainit. Alam ko, iyon ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahigit 10 araw na panganganak, na ang asawa niya ay sinubuan siya ng maayos na lugaw. Noong gabi, nang mahimbing na ang apo ko, sinabi sa akin ni Maria, "Salamat po, nanay." Hindi ko po inakala na darating ang araw na susubuan ako ni Jose ng lugaw. Hinaplos ko ang kanyang gusot na buhok at malumanay ang boses ko. Paumanhin din dahil hinayaan kitang mag-isa ng matagal. Pero simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Isinandal ni Maria ang kanyang ulo sa aking balikat, umiyak siya, pero hindi na ito ang iyak ng panghihinayang na tulad ng nakaraang mga araw, kundi iyak ng gaan ng pakiramdam, na parang nabunutan siya ng tinik na nakabara sa kanyang lalamunan sa loob ng maraming araw. 3 araw pagkatapos nito, malinaw na nagbago si Jose. Niyayakap na niya ang anak niya, natutong magpalit ng lampin, naglilinis ng kusina kasama ko, at kahit namamalengke ay siya na ang gumagawa, kahit hindi siya marunong pumili ng gulay. May isang gabi, huli siyang umuwi, pero tahimik pa rin siyang pumasok sa kwarto para hugasan ang mga bote ng gatas. Nakita yon ni Maria at mumiti lang siya habang umiiling. Wala akong sinabi, pero sa puso ko ay parang Pasko na. Isang gabi, umupo ako sa tabi ng bintana, habang nag-aayos ako ng sweater para sa aking apo, at nakikinig sa tawa ng aking anak sa loob ng kwarto. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Pero nang maisip ko na unti-unti nang bumubuti ang lahat, isang tawag sa telepono mula sa probinsya ang nagbago sa lahat. Tumawag si Aling Nena, ang kapitbahay ko, "Aling Elena, parang may magnanakaw sa bahay niyo." Nakita ko na bukas ang pinto sa likod. Tinawagan ko na ang pulisya, pero may kilala ba kayong mapagkakatiwalaan na titingin sa bahay? Natigilan ako, nanginig ang aking mga kamay at paa. Sa loob ng maraming taon na naninirahan ako sa probinsya, wala pang nawawala sa akin. Agad kong tinawagan si Mang Cardo sa aming nayon para pakiusapang pumunta at tingnan ang bahay. Pagkatapos ay bumaling ako kay Jose. Kailangan kong umuwi agad sa probinsya, may pumasok na magnanakaw sa pinto sa likod. Nataranta si Jose, "Magpapahinga po ako ng ilang araw at samahan ko kayo sa pag-uwi." Umiling ako, "Hindi na kailangan, kaya ko nang mag-isa. Dito ka na lang at alagaan mo ang asawa at anak mo. Mananatili na lang kayo ng ilang araw at pagkatapos ay bumalik ka ulit." Hinawakan ako ni Maria sa kamay, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Mag-ingat po kayo sa pag-uwi, Nay. Bumalik po kayo dito sa akin." Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. "Pangako ko, hindi ka na mag-iisa." Kinuha ko ang aking bag at umalis sa apartment, puno ng pag-aalala ang aking puso, ngunit medyo panatag din. Alam ko na sa pagbabalik kong ito, hindi na lang ako isang biyenan. Ako ay isang sandigan, isang kaibigan, isang bubong na nagsisilbing silungan sa aking manugang. Ang estrangherong babae na pumasok sa buhay ng aking anak ay naging parang sarili kong laman at dugo nang hindi ko namamalayan. Ngunit hindi ko inaasahan na habang wala ako, may isang nakakagimbal na pangyayari na naganap sa mismong bahay na yon na nagpatigil sa akin nang marinig ko ang kwento. Dumating ako sa probinsya nang malapit ng gumabi. Sinalubong ako ni Mang Cardo sa terminal ng bus at dinala niya ako diretsyo sa bahay. Talagang sira ang pinto sa likod, tumilapon ang padlock, at may mga marka ng sapatos sa lupa sa harap ng pinto. Dumating na ang pulisya, at naitala na nawawala ang ilang maliliit na gamit tulad ng takure, rice cooker, at kaunting pera na tinago ko sa ilalim ng aparador. Hindi ito marami, pero ang pakiramdam ng pagiging biktima ay nagpalamig sa aking buong katawan.
Hindi ako nakatulog buong gabi para maglinis at kinandado ko ang pinto at kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ni Aling Nena para magpasalamat. Ayos naman ang lahat pero ang puso ko ay gustong-gusto nang bumalik sa Maynila sa lalong madaling panahon. Hindi ko mapigilang isipin si Maria at ang apo ko, hindi ko alam kung ayos lang ba sila nang wala ako. Ngunit bago pa man ako makapag-ayos para umalis, kinagabihan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Maria. "Nay, nasaan po kayo?" Mahina ang boses niya na may halong iyak. "Nasa bahay ako." "Bakit, may nangyari ba?" Tahimik siya sa kabilang linya ng sandali, pagkatapos ay mahina niyang sinabi. "Umalis po si Jose kaninang umaga at hindi pa po umuwi. Hindi ko po siya matawagan." "Nay, natatakot po ako." Nagulat ako. Mabilis ang tibok ng puso ko, nanginginig ang mga kamay ko. "Umalis siya." "Nag-away ba kayo?" Tumahimik si Maria at pagkatapos ay umamin. "Kagabi po, natanong ko po siya kung pinagsisisihan niya na pinakasalan niya ako." Wala po siyang sinabi, tumayo lang siya at pumasok sa kwarto. Kaninang umaga, umalis siya ng maaga, dala-dala ang kanyang bag. Tinawagan ko po siya pero pinatay niya ang telepono. Hindi pa rin po siya umuwi hanggang ngayon. "Nay, nagsasawa na po ba siya sa akin?" Natigilan ako ng ilang segundo. Sa isip ko, nakita ko ang imahe ni Jose ilang araw na ang nakalipas, na malumanay na sinubuan ang kanyang asawa at nagtimpla ng gatas para sa kanyang anak. Bakit bigla siyang nagbago? Hindi ba niya kaya ang presyon o may mas malalim na dahilan? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Siguro may mahalaga lang siyang kailangan gawin. Tatawagan ko siya at kung hindi ko siya maabot, pupunta ako agad. Huwag kang iyak ha. Pinatay ko ang tawag at tinawagan si Jose, naka-off pa rin ang telepono niya at sa susunod na tawag, out of coverage na. Ang loob ko ay parang sinusunog. Alam kong maaaring walang pakialam ang anak ko, pero hindi siya iresponsable na iiwan ang kanyang asawa at anak pagkatapos kong umalis. May nangyari talaga. Nagsimula na akong magduda. Noong gabing iyon, tumawag ulit si Maria, umiiyak. "Pasensya na po, Nay, baka kasalanan ko po." Sinabi ko ng may diin, "Hindi ito kasalanan mo. Ano man ang nangyari, hahanapin ko ang sagot. Manatili ka sa bahay kasama ang apo ko, at ikandado mo ang pinto ng maingat, pupunta ako bukas ng umaga." Hindi na ako makapaghintay pa. Bago pa sumikat ang araw, sumakay na ako ng bus papuntang Maynila. Sa isip ko, maraming teorya ang umiikot, na aksidente si Jose o may iba siyang kasama. Dumating ako sa apartment ng malapit ng tanghali. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Maria na nakaupo sa sofa, namumula ang kanyang mga mata, at ang bata ay mahimbing na natutulog sa duyan. Niyakap ko ang aking manugang at tiningnan ang buong bahay, maayos pa rin, walang senyales ng anumang hindi normal. "Wala pa bang balita?" Umiling si Maria. Kinuha ko ang aking telepono at sinubukan ko ulit tawagan si Jose. Sa pagkakataong ito, tumunog ang telepono. Nagulat ako at mabilis kong nilagay ang telepono sa aking tainga. "Hello, Jose. Nasaan ka? Alam mo ba kung gaano ka nag-aalala ang asawa mo?" Buntong hininga siya sa kabilang linya, pagkatapos ay nagsalita si Jose. "Nay, nandito po ako sa bahay ng kaibigan ko. Pasensya na po, kailangan ko po ng oras para makapag-isip." "Mag-isip ng ano?" Galit na tanong ko. "Iniwan mo ang asawa mo na kakapanganak pa lang sa bahay, at tinatawag mo pa ring mag-isip. Alam mo ba ang ginagawa mo?" "Nay, nasasakal po ako. Nagbago ang asawa ko, lahat ng bagay ay nagbago. Pakiramdam ko ay nakakulong ako, hindi ko na alam kung ako pa ba ito. Namatay ako. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, ang pagiging maasikaso niya ay hindi taos-puso, at sa loob ng kanyang puso ay nakikipaglaban pa rin siya sa responsibilidad at personal na damdamin. Kaya iiwanan mo ang asawa at anak mo para hanapin ang sarili mo." Umiti ako. "Kung maglakas loob ka na umalis sa pamilyang ito, hindi ka na anak ko. Kung sinabi ko, gagawin ko." Tahimik si Jose. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at pinatay ko na ang tawag. Tiningnan ako ni Maria at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Nay, may nagawa po ba akong mali?" Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Wala kang nagawang mali.
Nagkamali ka lang sa pagmamahal sa isang tao na hindi pa sapat ang pagiging matanda. Pero hindi kita hahayaan na mag-isa sa labanan na ito. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Alam ko na kung wala akong gagawin, magkakahiwa-hiwalay ang maliit na pamilyang ito. At sa mahabang gabi na yon, naisip ko ang isang plano, isang mapanganib na hakbang. Kung mayroon pa siyang kahit na kaunting konsensya, babalik siya. At kung wala, kailangan kong tulungan si Maria na tumayo, at hindi na kailangan ang lalaking iyon. Hindi ako nakatulog buong gabi, ang loob ko ay balisa na parang may nasusunog. Ang anak ko, ang anak na binigyan ko ng buong tiwala at pag-asa sa buong buhay ko, ngayon ay iniiwan ang kanyang asawa at anak para hanapin ang sarili niya. Mukhang moderno ang salita, pero para sa akin, iyon ay isang duwag na pagtakas, isang malaking suntok sa isang babae na pinakakailangan niya. Hindi ako maaaring manatiling tahimik, lalo na hindi ko maaaring hayaan ang aking manugang, ang mahinang babaeng iyon, na patuloy na lumulubog sa kawalan ng pag-asa. Kinaumagahan, nagtimpla ako ng isang tasa ng malakas na tsaa, at umupo ako sa harap ni Maria. May gusto akong sabihin sa iyo, pero bago yon, kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Ano man ang mangyari, hindi ka susuko, naiintindihan mo ba? Tiningnan ako ni Maria, puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Opo, Nay, sabihin na po ninyo. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinabi ang aking plano. Tatawagan ko ang isang kakilala, si Tita Lorna, matalik kong kaibigan noong bata pa ako. Malapit siya sa lugar kung saan naninirahan si Jose. Hihilingin ko sa kanya na magsinungaling kay Jose na balisa ka, at nagbabalak na gumawa ng masama. Alam kong mali ang ginagawa ko, pero iyan ang tanging paraan para maibalik siya. Nagulat si Maria. Nay, hindi po ba masyadong masama yon? Hindi, anak. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga lalaking tulad niya, ako ang nagpalaki sa kanya, pero hindi ko siya lubos na naiintindihan. Kailangan niya ng isang malaking gulat para magising, hindi lang basta upo doon at magpapaawa sa sarili at iwan ang iba. Tumahimik si Maria ng ilang sandali at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Susundin ko po kayo basta bumalik lang po siya. Agad kong tinawagan si Tita Lorna. Pagkatapos niyang marinig ang kwento, tumawa siya ng mapait. Diyos ko, hindi ko inasahan na magiging ganyan ang batang Jose. Sige, susubukan ko. Tanghali noon, mahigit 2 oras pagkatapos ng tawag mula kay Tita Lorna, tumunog ang doorbell. Nagulat ako habang hawak-hawak ang apo ko. Napabangon si Maria at maputla ang mukha niya. Bumukas ang pinto at nakatayo doon si Jose, maputla ang mukha, may balbas at malalim ang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Nang makita niya ako, natigilan siya at nauutal. Nay! Nilinlang niyo po ako. Tumango ako, hindi ko itinanggi. Nilinlang kita dahil wala na akong ibang paraan. Kailangan kitang ibalik dahil kailangan ka ng asawa mo, kailangan ka ng anak mo. Kung mayroon ka pang kahit na kaunting responsibilidad, kailangan mong harapin yon. Pumasok si Jose sa bahay, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Maria na yakap-yakap ang anak niya at hindi niya kayang tumingala. Wala na akong sinabi, inilagay ko lang ang bata sa kanyang mga kamay. Narito, hawakan mo siya. Laman at dugo mo siya. Alam mo ba kung gaano kadalas umiyak ang bata sa gabi nitong mga nakaraang araw? Ang asawa mo naman, sumasakit ang likod dahil sa pag-aalaga sa bata buong gabi. Sa tingin mo, ang paghahanap sa sarili ay pagtakas na tulad nito. Niyakap ni Jose ang maliit na anak niya, nanginig ang kanyang mga kamay. Tahimik pa rin si Maria. Malinaw kong nakita sa kanyang puso ang isang halo-halong emosyon, pag-asa, galit, sakit. Ang lahat ay pinagsama sa isang nakakatakot na katahimikan. Umupo si Jose, hawak ang bata sa isang estrangherong paraan, pero nakita ko na umiiyak siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya at tiningnan si Maria. Patawad. 3 salita lang, pero iyon ang unang pagkakataon na narinig kong sinabi iyon ni Jose sa kanyang asawa simula nang ikasal sila. Hindi sumagot si Maria, hinawakan lang niya ang panyo sa kanyang kamay. Tumalikod ako, iniwan silang dalawa sa isang tahimik na sandali. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, si Jose mismo ang naglinis. Nagtimpla siya ng gatas, nagpalit ng lampin sa anak niya, ginawa ang lahat ng may pag-aalinlangan pero may pagsusumikap. Wala akong sinabi, at hindi rin gumiti si Maria, pero ang kapaligiran sa bahay ay naging mas magaan.
Nang gabi, habang tinatapos ko ang paghabi ng gansilyo para sa bini, lumapit sa akin si Maria. Nay, ngayon ko lang nakita na talagang nagbago na siya. Dahan-dahan lang akong tumango. Ang isang lalaki na alam kung paano bumalik ay maaaring maibabalik pa. Ang mahalaga ay pagkatapos ng pagkakamaling ito, tatayo ba siya at magiging isang desenteng tao? Buntong hininga si Maria at nagtanong. Pero Nay, kung sakaling umalis siya ulit, ano po ang gagawin ko? Inilagay ko ang bini sa tabi at hinawakan ko ang kanyang balikat. Sa oras na yon, hindi mo na kailangan pang maghintay. Ginawa mo na ang lahat. Kung hindi niya kayang panatilihin ang sarili niya, kasalanan niya yon. Hindi ka na mamumuhay para sa iba, kundi para sa iyong sarili at sa iyong anak. Niyakap ako ni Maria, umiiyak. Alam ko na kahit na magpatawad siya, ang sugat sa kanyang puso ay hindi madaling maghihilom. Pero kahit papaano, nahawakan niya ang isang kislap ng pag-asa. Ang hindi ko lang inaasahan ay ilang araw pagkatapos nito, ako mismo ang nakatuklas ng isang sikreto na maaaring sumira sa sugat na yon anumang oras. Isang nakatagong telepono, isang lumang mensahe, at isang pamilyar na pangalan ng babae. 3 araw ang lumipas simula nang bumalik si Jose. Ang kapaligiran sa pamilya ay pansamantalang naging kalmado. Hindi ako naging kampante pero mas kalmado ako. Naging mas masipag si Jose, hindi gaanong nagsasalita, pero mas masikap na tumulong kay Maria sa pag-aalaga sa bata, na parang talagang sinusubukan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Pinagmamasdan ko pa rin siya, dahil sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na mayroon pa ring mali. Noong gabing iyon, pagkatapos kumain ang buong pamilya, pumasok si Maria sa kwarto para patulugin ang bata, at lumabas si Jose para mamili. Sinamantala ko ang pagkakataon na maglinis ng kusina nang matuklasan ko ang lumang jacket ni Jose na nakasabit sa likod ng pinto. May tunog sa bulsa ng jacket. Naging curious ako at kinuha ko ito, nakita ko ang isang lumang telepono, hindi ito ang ginagamit niya. Natigilan ako. Sino ang gagamit ng 2 telepono at itatago pa ito? Tumingin ako sa paligid, mabilis ang tibok ng puso ko. Sinabi ng aking konsensya na huwag ko itong tingnan, pero ang puso ng isang ina ay bumulong, na kung mayroong anumang tinatago, mas matagal ko itong itinatago, mas magdurusa ang aking manugang. Umupo ako sa upuan, nanginginig ang mga kamay ko at binuksan ko ang telepono. Walang password. Pagkabukas ko, nagulat ako nang makita ang isang serye ng mga mensahe sa Zalo. Karamihan ay mga lumang mensahe na tumigil 2 linggo na ang nakakaraan, kasabay ng panahon na nanganak si Maria. Isang pangalan ang lumabas sa tuktok ng listahan, Isabel, dating kaklase sa kolehiyo. Pinindot ko ito, at ang mga mensahe ay lumabas na parang kutsilyo na humiwa sa aking puso. Isabel, nag-isip na po ulit ako, hindi po ako pwedeng maging pangatlong tao. Jose, nagtitiis lang ako dahil sa bata, pero hindi kita kailanman nakalimutan. Isabel, alam ko po, pero ayaw ko pong sirain ang pamilya niyo. Jose, kapag lumaki na ang bata, ayusin ko ang lahat. Parang naputulan ako ng hininga, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Jose, ang anak ko, may kabit. Binalikan ko ang mga lumang mensahe. Nakikipag-ugnayan na sila sa isa't isa, ilang buwan na ang nakakaraan. Walang anumang mensahe na lumabis, pero sapat na para maintindihan ko na ang pagmamahal niya kay Maria ay hindi nabuo. At ang babaeng iyon, si Isabel, ay hindi na bago, siya ay dating kaklase sa kolehiyo, ang babaeng minsan nang pumunta sa bahay ko bago ikasal si Jose kay Maria. Naalala ko na hinabol niya si Jose pero tinanggihan siya. Pero ngayon, inilagay ko ang telepono sa lamesa, malamig ang mga kamay at paa ko. Sa loob ng aking puso, may galit, may sakit, pero higit sa lahat, matinding pagkadismaya. Tahimik akong tumayo at ibinalik ang telepono sa dati nitong lugar. Hindi ko maaaring ipaalam ito kay Maria, hindi pa sa ngayon. Wala pang 1 buwan simula nang manganak siya, mahina pa ang kanyang isipan, at sinusubukan pa niyang buuin ang kanyang tiwala sa kanyang asawa. Kung malalaman niya ito, kaya niya bang tanggapin? Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Umupo ako sa tabi ng duyan ng apo ko, nakikinig sa mahinang paghinga ng bata, habang ang luha ko ay patuloy na bumubuhos. Kinaumagahan, nang magising si Jose, naghihintay na ako sa kusina. Gusto kong makipag-usap sa iyo, tayong 2 lang. Tiningnan niya ako, bahagyang nagulat, pero tumango siya at sumunod sa akin sa balkonahe. Diretso ako sa punto.
Ang lumang telepono sa jacket, kanino mo tinatago? Natigilan si Jose, lumaki ang kanyang mga mata, nauutal ang kanyang bibig. Nay! Tiningnan niyo po. Ayaw kong tingnan pero hindi ko kayang magbulag-bulagan. Nabasa ko na ang lahat tungkol kay Isabel. Umupo si Jose, hawak ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang mukha niya ay parang isang tao na nabisto. Nay, mali po ako. Pero tumigil na po ang lahat. Bago pa po manganak ang asawa ko, sinadya ko na po na putulin ang aming relasyon. Wala po akong balak na iwanan ang asawa ko. Sumigaw ako ng malakas na parang hindi pa ako kailanman sumigaw. Kung ganoon, bakit ka umalis? Bakit nagpadala ka pa ng mensahe na nagtiis lang ako dahil sa bata? Sa tingin mo, pagmamahal yan sa asawa at anak mo? Natigilan si Jose at nanunubig ang kanyang mga mata. Hindi ako naging malambot. Alam mo ba? Mahal ko ang asawa mo hindi dahil asawa mo siya, kundi dahil siya ay isang ina na mag-isang binuhat ang buong mundo sa bahay na ito. At ang kanyang asawa ay nakikipagpalitan ng mensahe sa ex niya. Nahihiya ako na may anak akong tulad mo. Yumuko si Jose, hindi nakapagsalita. Maaari kang tumigil, pero sino ang magdurusa sa sugat na iniwan mo? Sa tingin mo, ayos na ang lahat sa isang paumanhin? Ang isang paumanhin ay hindi maaaring burahin ang mga alaala. Tumayo ako, tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kailangan mong putulin ng lubusan ang relasyon mo sa kanya, at kailangan mong maging tapat sa asawa mo, bago pa may ibang magsalita para sa'yo. Natulala si Jose. Nay, kung sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi niya ako mapapatawad. Sinabi ko ng may diin. Pero kung hindi mo sasabihin, mananatili kang isang duwag. Tumalikod ako at lumabas, iniwan siya sa kanyang balisa. Nang pumasok ako sa kwarto, natutulog pa si Maria. Napakakalmado ng mukha niya. Buntong hininga ako. Isang bagyo ang papalapit pero wala siyang ideya. Kinaumagahan, ang buong bahay ay natatakpan ng tensyon. Maaga akong nagising para magluto ng lugaw para kay Maria, hinugasan ang mga bote ng gatas para sa apo ko, pero ang loob ko ay parang may nasusunog. Tahimik si Jose buong umaga, hindi siya makatingin sa aking mga mata, at hindi rin siya lumapit sa kanyang asawa. Si Maria naman ay inosente, akala niya ay dahil lang sa presyon sa trabaho kaya tahimik ang kanyang asawa. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ko ang apo ko sa kwarto para patulugin at sinenyasan ko si Jose. Naintindihan niya at pumunta kami sa balkonahe, sa lugar kung saan kahapon ay pinilit ko siyang harapin ang katotohanan. Tanong ko, pinag-isipan mo na ba ng mabuti? Yumuko si Jose, mahina ang boses. Opo, sasabihin ko po. Tumango ako, naramdaman ko ang kaunting ginhawa sa aking puso. Ang pag-amin sa isang pagkakamali ay hindi madaling gawin, lalo na para sa isang lalaki na sanay sa pagtakas. Pero kung hindi ka magsisimula sa katotohanan, ang buong buhay mo ay magiging isang serye ng mga kasinungalingan. Kinuha ko ang apo ko sa labas, nagkunwari akong maglalakad-lakad sa bakuran para bigyan sila ng kanilang sariling espasyo. Nang sumara ang pinto, narinig ko ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Maria, pero alam ko na sapat siya ng malakas para marinig ang katotohanan at magpasya para sa kanyang sarili. Sa bakuran ng kondominium, umupo ako sa isang bench, hawak ang maliit na duyan. Sa itaas, siguro ngayon, ang anak ko ay nag-aamin ng kanyang mga kasalanan. Ipinikit ko ang aking mga mata at ipinagdasal na magsalita siya ng taos puso. Halos isang oras ang lumipas, nakita ko si Maria na bumababa mula sa itaas. Namumula ang kanyang mga mata pero matatag ang kanyang lakad. Tumayo ako. Dahan-dahang umupo si Maria sa tabi ko, kinuha ang bata at dahan-dahang nagsalita, "Nay, narinig ko na ang lahat." Sinabi na po sa akin ni Jose ang lahat. Tiningnan ko siya, sinusubukang manatiling kalmado. Ano ang pakiramdam mo? Tumahimik siya ng ilang sandali. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumama sa kanyang mukha, na mukhang pagod pero matapang. Galit po ako. Pero hindi po dahil sa nagustuhan niya ang iba. Galit po ako dahil sa panahong pinakamasakit ako at pinakanahihiya, pinili niya na mag-usap sa ex niya sa halip na samahan ako. Tumango ako. Kahit walang magsabing iba, naiintindihan ko kung gaano kalalim ang sakit na yon. Nagpatuloy si Maria, dahan-dahan at malinaw ang boses.
Hindi ko po siya mapapatawad agad, Nay. Pero ayaw ko ring sumuko sa ngayon. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil gusto kong panatilihin ang isang ama para sa aking anak. Pero simula ngayon, kailangan maging iba ang lahat. Hindi ko kailangan ng isang perpektong asawa, kailangan ko lang ng isang tao na handang maging matanda. Tiningnan ko siya, hindi ko maitago ang paghanga ko. Sa harap ko, hindi na ang duwag na manugang na tahimik na nagdudusa, kundi isang ina, isang babae na nalampasan ang sakit at tumayo gamit ang kanyang sariling mga paa. Naniniwala ako sa iyo. At palagi akong nasa likuran mo hanggat kailangan mo ako. Ngumiti si Maria, niyakap ang bata. Nagising ang bata, malabo ang mga mata at pagkatapos ay ngumiti ng malaki na nagpatawa sa aming dalawa. Sa gitna ng mga pagkasira, ang inosenteng mga mata na iyon ay parang isang sinag ng sikat ng araw na nagbigay liwanag sa bahay na dating madilim. Noong gabing iyon, umupo si Jose at kumain ng hindi nagtataas ng ulo. Hindi ako nagalit at hindi rin nagalit si Maria. Ang katahimikan na iyon ay nagpadama sa kanya ng higit na kahihiyan kaysa sa libu-libong paningisi. Pagkatapos kumain, tahimik siyang kinuha ang kanyang mga pinggan at bumalik para umupo sa harap ni Maria, at sinabi ng mahina, ibubura ko na ang lahat ng kontak kay Isabel. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang mag-isa. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad, pero gagawin ko ang lahat para bumalik ang iyong tiwala. Lumuhod si Jose. Nangangako ako, magsisimula ako ulit. Hindi ko kailangan na maniwala ka agad, pero gagawin ko ang lahat para paniwalaan mo ako. Nakatayo ako doon, lumabo ang aking mga mata. Alam ko na mahaba pa ang lakbay na ito, pero ang gabing ito ay isang pagbabago. Dahil ang tiwala, kapag nasira, ay maaari lang maibalik sa pamamagitan ng gawa, hindi ng pangako. 3 araw pagkatapos ng away, ang kapaligiran sa bahay ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Walang sinuman ang nagbanggit sa nakaraan, pero alam ng lahat na hindi pa rin naghihilom ang puso ni Maria, at si Jose naman ay nagsusumikap. Maaga siyang nagigising, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naliligo sa anak, at pinapatulog ang anak tuwing gabi. Nakita ko ang kanyang pagsusumikap, at nakita ko rin si Maria na nakaupo ng mag-isa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang asawa, tahimik at nag-aalangan pa rin. Siguro sa puso ni Maria, isang malaking tanong pa rin ang lahat, habang sa akin naman ay isang maliit na kislap ng pag-asa. Kinaumagahan, nagwawalis ako sa bakuran nang tumunog ang telepono ko. Si Aling Reyes, ang nanay ni Maria. Ate Elena, plano naming bisitahin si Maria. Bihira na siyang tumawag sa bahay, kaya nag-aalala ako. Siguro malaki na ang apo ko, ano? Huminto ako. Kahit na alam ko na darating ang araw na ito, nalito pa rin ako. Naman. Halika at bumisita kayo. Pinatay ko ang tawag at puno ng pag-aalala ang aking puso. Ang pamilya ni Maria ay tunay na taga-Maynila, napaka-prinsipyo at medyo mapamintas. Noong kasal, hindi sila sang-ayon sa pagpapakasal ng kanilang anak na babae sa isang taga-probinsya. Kung malalaman nila na ang kanilang anak ay iniwan ng aking anak at kailangan pa siyang maospital dahil sa pagod, hindi ko kayang isipin pa. Noong gabing iyon, sinabi ko kay Maria, ang nanay mo malapit nang bumisita. Hawak ni Maria ang bata, nang marinig niya yon, natigilan siya at lumitaw ang pagkalito sa kanyang mukha. May nasabi po ba kayo sa nanay ko? Wala pa. Sinabi ko lang na ayos ka at ang apo ko, pero ang nanay mo ay makikita ang lahat sa isang sulyap. Buntong hininga si Maria at yumuko sa aking balikat. Natatakot po ako na malaman ng nanay ko ang lahat. Kapag nalaman niya, malamang naiuwi niya ako agad. Hinaplos ko ang kanyang likod at sinigurado ko siya, nandito ka, hindi ko hahayaang may gawin sila sayo. At ang asawa mo, papapanagutin ko siya. Kinaumagahan, maaga akong nagising para magluto ng buns na may sabaw, ang paborito ni Aling Reyes. Bumangon din si Jose para tumulong, kahit na awkward siya, pero hindi siya nagpabaya. Nagsuot si Maria ng maayos na damit at nag-ayos siya ng bahagya para itago ang kanyang pagod. Nang makita ko siyang nakaupo sa harap ng salamin, naglalagay ng lipstick gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, nakaramdam ako ng awa. Sabi nila, ang isang babae na kakapanganak lang ay ang pinakamahina sa lahat, at kailangan niyang magpanggap na malakas sa harap ng kanyang sariling ina. Tanghali, dumating ang mag-asawa Reyes. Binuksan ko ang pinto, pilit na umiti para salubungin sila. Niyakap ni Maria ang kanyang nanay.
Saglit na natigilan si Aling Reyes at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang anak mula ulo hanggang paa. Anak, ano nang nangyari sa'yo? Pumayat ka. Ang mukha mo ay maputla na parang dahon ng saging. Umiwas si Maria. Kulang lang po ako sa tulog, Nay. Kasi po, madalas umiyak ang bata sa gabi. Mabilis akong sumagot. Ang apo niyo ay madalas pong maging balisa, at si Maria ay sobra kong mag-alaga, hindi siya nagpapahinga. Hindi inalis ni Aling Reyes ang kanyang mga mata sa kanyang anak, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sa tanghalian, sinubukan kong maging mas masipag. Si Jose ay naglagay ng pagkain sa plato para sa kanyang biyenan, at ang kapaligiran ay awkward. Pagkatapos kumain, inilagay ni Aling Reyes ang kanyang mga chopstick, at tiningnan ako ng diretsyo, Ate Elena, maging tapat tayo. Hindi bulag ang mga mata ko. Alam ko kung ano ang nangyayari sa anak ko. Hindi siya kumakain o natutulog, hindi dahil sa walang gatas, kundi dahil may problema sa kanyang puso. Ano ang nangyari dito? Handa akong sumagot ng magsalita si Maria. Nay, huwag na po kayong magtanong. Ayos lang po ako. Sinamaan siya ng tingin ni Aling Reyes, huwag kang magsalita. Ang isang babae na kakapanganak lang ay parang isang tuyong uod, ano nang sinasabi mong ayos? Tumalikod siya sa kanyang manugang. Sabihin mo sa akin, masama ba ang pakikitungo mo sa anak ko? Pumutla ang mukha ni Jose, tumayo siya at yumuko. Pasensya na po, tatay at nanay. Nagkamali po ako. Minsan po, umalis ako at nasaktan ko po si Maria. Pero bumalik na po ako at nagsusumikap na po akong itama ang aking mga pagkakamali. Sana po, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Naging tahimik ang kwarto. Si Mang Reyes, ang tatay ni Maria, ang nagsalita, bumaba ang kanyang boses, kaya pala tama ang mga kinatatakutan ko. Hindi pa nga 1 buwan ang anak ko, umalis ka na. Anong klaseng lalaki ang gumagawa ng ganoon? Nakita ko si Aling Reyes na nagsimulang umiyak, ang mga luha ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na naghihirap. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Patawarin niyo ang aking anak. Alam ko na nagkamali siya, inaamin ko. Pero simula noon, hindi na niya iniwan ang kanyang asawa at anak. Tinuruan ko na siyang muli. Isa rin akong ina, hindi ko hahayaang may manakit sa aking anak, kaya hindi ko rin hahayaang manakit ang anak ko ng ibang tao. Tiningnan ako ni Aling Reyes ng sandali at pagkatapos ay tumayo. Wala na akong sasabihin. Pero iiwan ko ang anak ko rito dahil naniniwala ako sa iyo, hindi dahil naniniwala ako sa aking manugang. Ang mga salitang iyon ay mabigat na parang isang malaking bato, pero alam ko na iyon ang huling pagkakataon. Nanatili sila hanggang hapon at umalis na. Bago sumakay sa kotse, niyakap ni Aling Reyes ang kanyang anak at sinabi, kung may problema, tawagan mo ako agad, huwag mong sasabihin na ayos ka lang. Tumango si Maria. Naghahatid ako sa kanila sa elevator, at pakiramdam ko ay nalampasan ko lang ang isang bagyo. Noong gabing iyon, tulala si Jose sa balkonahe. Nagdala ako ng isang baso ng tubig at umupo sa tabi niya. Nay, karapat-dapat ba akong hamakin ng ganoon? Tiningnan ko ang anak ko. Pero karapat-dapat ka rin nabigyan ng pagkakataon kung talagang magbabago ka. Ang tiwala kapag nasira, hindi ito maibabalik sa pamamagitan ng salita. Kailangan mong mamuhay sa isang paraan na ipapakita mo sa kanila na kaya mong itama ang iyong mga pagkakamali. Tumango si Jose at namumula ang kanyang mga mata. Tumalikod ako at lumabas, hindi pa rin kalmado ang aking puso, dahil alam ko na ang pinakamalaking pagsubok ay hindi pa dumarating. Dahil ang ex ni Jose, si Isabel, ay nagpadala ng mensahe. Noong gabing iyon, habang pinapatulog ko ang apo ko, narinig ko ang mahinang yabag ni Jose na lumabas sa balkonahe. Tiningnan ko ang relo, 10:00 oras na ng gabi. Mahina ang hangin, pero ang puso ko ay biglang nanlamig nang makita ko siyang may hawak na telepono, nakatitig sa screen, at mayroong gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit ako kasama ang apo ko, hindi ako nagsalita, at tumayo lang ako sa likuran niya at tahimik na pinagmamasdan siya. Sa pamamagitan ng salamin, malinaw kong nakita ang pangalan ni Isabel sa screen. Maikli lang ang mensahe, ayos ka lang. Nagtanong lang ako, hindi mo kailangan sumagot. Huminga ako ng malalim at nilagay ang kamay ko sa balikat ni Jose. Nagulat siya at lumingon, putlang-putla ang kanyang mukha. Nay, gising pa po kayo.
Tiningnan ko siya, hindi ako sumagot sa tanong niya, tiningnan ko lang ang aking anak ng diretsyo sa mata. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tumahimik siya, mahigpit na nakahawak sa telepono, pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, wala pa po akong sinasabi, nabasa ko lang po. Iniabot ko ang aking kamay. Ibigay mo sa akin ang telepono. Nag-alinlangan si Jose ng ilang segundo at ibinigay niya ito. Binasa ko ulit ang mensahe at dahan-dahang tumango. Hindi pa sumusuko si Isabel pero ang ginagawa mo simula ngayon ang mahalaga. Mali ang pagiging tahimik mo. Kailangan mong tapusin ito ng malinaw sa pamamagitan ng gawa at sa pamamagitan ng salita. Huwag mong hahayaang masaktan ulit si Maria dahil sa iyong kahinaan. Tumango siya. Hinawakan ko ang telepono at sa sandaling iyon, nag-reply ako, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Pakiusap, huwag ka nang magpadala ng mensahe. May pamilya na ako at ayaw ko nang saktan ang sinuman. Pinindot ko ang send at ibinalik ang telepono kay Jose. Ginawa ko ito para sa'yo. Pero ito na ang huling pagkakataon. Kung makita kitang nahuhulog sa lumang patibong, ako mismo ang magsasabi kay Maria at sa kanyang mga magulang. Kaya mo ba? Yumuko si Jose. Opo, nangangako po ako. Bumalik ako sa kwarto. Ang bata sa aking mga kamay ay mahimbing pa rin na natutulog, mahina ang pagmuya sa kanyang labi, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak na parang hawak niya ang kanyang munting mundo. Tiningnan ko siya at bigla kong naisip na kung ang mga matatanda ay hindi kayang magkasama, ang batang ito ay lalaki sa isang magulong pamilya. At hindi ko hahayaang mangyari iyon. Kinaumagahan, si Jose mismo ang nagsalita kay Maria, gusto kong malaman mo, kagabi, nagpadala ng mensahe si Isabel. Hindi ako sumagot, nabasa ito ni nanay at sinagot niya ng matapang. Duwag ako, alam ko, pero simula ngayon, hindi na ako magtatago ng anumang bagay sa'yo. Pwede mong tingnan ang telepono ko, mga mensahe, at email ko, wala akong itatago. Walang sinabi si Maria, tumahimik siya ng matagal at pagkatapos ay tumango. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng liwanag, hindi ito maliwanag, pero ito ang liwanag ng tiwala na unti-unting nagsisimulang bumalik. Pagkatapos noon, nag-leave si Jose ng ilang linggo para alagaan ang kanyang asawa at anak. Sa unang pagkakataon na nakita ko siyang nag-aalaga sa bata sa gabi, nagtitimpla ng gatas, nagpapalit ng lampin, at natutong magmasahe sa tiyan ni Maria. Sa tuwing pagod si Maria, kailangan lang niyang gumawa ng mukha at tatakbo na siya para magtanong, masakit ba? Kukuha ba ako ng tubig? Pinagmamasdan ko sila mula sa labas at naramdaman ko ang isang maliit ngunit malalim na tiwala. Siguro talagang nagbago na ang anak ko. Isang araw, tinawag ako ni Maria sa pribadong kwarto. Nay, may gusto po akong sabihin sa inyo, sana po ay hindi kayo magalit. Tumango ako, sabihin mo. Tiningnan niya ako, puno ng luha ang kanyang mga mata. Plano ko pong bumalik sa trabaho agad pagkatapos ng postpartum. Kailangan ko pong maging malaya sa pinansyal. Hindi po dahil sa hindi ako naniniwala sa asawa ko, kundi dahil gusto ko po na kung may mangyari ulit, kaya ko pa ring tumayo ng walang umaasa sa sinuman. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tama ang ginagawa mo. Hindi ako galit, sa halip, masaya ako na naglakas loob ka na mamuhay para sa iyong sarili. Ang pagmamahal na walang batayan sa kalayaan ay madaling maging pagdepende. Matapang ka, kaya mas panatag ako. Niyakap ako ni Maria at tahimik na bumuhos ang luha niya. Simula noon, ang kapaligiran sa bahay ay unti-unting naging masaya. Mas madalas nang ngumiti si Maria at mas proactive na si Jose sa mga gawain sa bahay. Sa bawat hapagkainan, hindi na ang pag-aalinlangan sa mga mata ang namumuno, kundi ang halakhak kapag ang bata ay nag-ingay o sinisipa ang kanyang balabal. Unti-unti akong umaalis sa mga gawain sa bahay at ibinibigay ko ang espasyo sa mag-asawa. Paminsan-minsan, tumatayo lang ako sa malayo at tumitingin, magaan ang pakiramdam ko. Pero sa isang maulang hapon, nang balak ko nang tawagan ang kapitbahay ko sa probinsya para tingnan ang hardin ko, tinawag ako ni Maria sa balkonahe. May hawak siyang isang sobre at ibinigay sa akin. Nay, ito po ang naipon ko habang nagtatrabaho bago ako manganak. Itago niyo po ito para kung may mangyari ulit sa akin, mayroon po akong magagamit. Balak kong tanggihan ito, pero sinabi ni Maria, nagtiwala po ako sa inyo. Natatakot po ako na kung isang araw ay magulo ulit ang lahat, kaya kong dalhin ang anak ko sa isang ligtas na lugar.
Ayaw ko po na mangyari yon, pero kailangan ko pong maghanda. Kinuha ko ang sobre, walang sinabi, tumango lang ako. Ang puso ko ay naging mabigat. Sabi nila, kapag nagpatawad ka, kailangan mong kalimutan, pero ang babaeng ito ay hindi kailanman naglakas loob na kalimutan. Siguro ang sakit ay hindi nag-iwan ng pilat, pero nag-iwan ito ng malalim na butas na kung sino man ang nahulog dito ay palaging magdadala ng lubid para sa proteksyon, kahit na nakalabas na siya. Mabilis na lumipas ang panahon. Wala pang 2 buwan pagkatapos manganak, nagpasya si Maria na bumalik sa kanyang trabaho. Sinubukan kong pigilan siya, maaari ka pang magpahinga ng ilang buwan. Mahina ka pa at hindi pa lubusang gumaling ang sugat mo. Pero umiti lang siya ng malumanay, kailangan ko po ang trabaho para maibalik ang aking isipan sa balanse. Minsan po, kapag nasa bahay lang ako, sobra po akong nag-isip, natatakot po ako na makulong ako sa madilim na bilog na yon. Wala na akong sinabi, dahil naintindihan ko na pagkatapos ng lahat, si Maria ay hindi isang tao na naghihintay. Pinili niya na lumabas sa sakit sa halip na hayaan ang sakit na ubusin siya araw-araw. Si Jose naman ay medyo kinakabahan. Simula nang marinig niya na babalik sa trabaho si Maria, naging seryoso siya. Nahulaan ko kung ano ang iniisip niya kaya isang gabi, sinabi ko sa kanya, huwag kang matakot. Kung nagpasya ka na magsimula ulit, kailangan mong bigyan ng pagkakataon ang isang tao na mamuhay ng komportable. Ang pagiging makasarili ay hindi makakapigil sa isang tao na umalis, tanging ang katapatan lang ang magpapapili sa isang tao na manatili. Tumingala si Jose, nahihiya ang kanyang mukha. Alam ko po, Nay, pero natatakot po akong mawala siya. Kung ganoon, kailangan mong mamuhay sa isang paraan na gugustuhin niyang manatili. Hindi dahil sa pinipilit mo siya, kundi dahil sa nararamdaman niyang karapat-dapat siya. Bumalik sa trabaho si Maria at mukhang maayos naman ang lahat. Ako ay nanatili sa bahay para alagaan ang apo ko. Nagsimula nang umiti ang bata, at nagsimula na siyang mag-ingay na nagpapasaya sa bahay na dating madilim. Patuloy pa rin si Jose sa pagiging maaga, nagluluto ng almusal, at naglilinis ng bahay. Sa gabi, nagpapalitan ang mag-asawa sa pagligo sa bata. Mukhang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat, hanggang sa isang hapon nang umuwi si Maria mula sa trabaho. Noong araw na yon, katatapos ko lang paliguan ang apo ko nang marinig ko si Jose na tinatanong ang kanyang asawa, bakit ang saya mo ngayon? Ngumiti ka simula nang dumating ka. Inalis ni Maria ang kanyang jacket at sumagot, wala naman po. Ang bagong kasama sa trabaho ay masayahin kaya nagbiro sila sa buong opisina. Tumahimik si Jose. Lumabas ako mula sa kwarto at nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Pumasok si Maria sa kwarto para magpalit at tiningnan ako ni Jose at sinabi ng mahina, Nay, sa tingin niyo po ba may kakaiba kay Maria nitong mga nakaraang araw? Umupo ako sa upuan, hindi ako sumagot agad. Anong kakaiba? Nagbago po siya, mas madalas siyang umiti, mas maayos siyang manamit, at mas huli na siyang umuwi nitong mga nakaraang araw. Sa tingin niyo po, baka? Pinutol ko siya, huwag mong hayaan na mangyari ang hinala sa iyong isipan. Pinatawad ka na niya, kaya kailangan mo ring matuto na magtiwala sa kanya. Pero hindi niyo po naintindihan ang pakiramdam ng pag-aalala. Tiningnan ko siya, seryoso ang mukha ko sa unang pagkakataon, mas naintindihan ko kaysa sa iba. Dahil kasama ko ang tatay mo sa buong buhay ko. Pero kung hindi ako nagtiwala sa kanya, wala na sana ang pamilyang ito. Kung mamumuhay ka sa takot na tataksil ka, gagawin mo ang sarili mo na isang control freak. At ikaw mismo ang maglalayo sa iyong asawa. Yumuko si Jose, tahimik. Noong gabing iyon, ang kapaligiran ay naging awkward. Mas kaunti ang sinasabi ni Maria, habang si Jose naman ay parang nasa ibang mundo. Alam ko na pansamantala lang nakalmado ang lahat, pero ang ugat ng problema ay hindi pa rin nalulutas. Ilang araw pagkatapos nito, isang hapon, habang nagsasampay ako ng damit, narinig ko si Maria na nakikipag-usap sa telepono sa kwarto, mahina ang boses. Nagulat din ako na nakita kita ulit, akala ko hindi na tayo magkikita. Natigilan ako. Hindi ko sinasadya na makinig, pero ang bawat salita ay parang kutsilyo na humiwa sa aking isipan. Hindi ako makapaniwala. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakas loob akong pumasok sa kwarto, at nagkunwari na nagtanong, Anak, nasaan ang damit ng bata? Lumingon si Maria at nagulat siya. Ay! Nandito po, Nay. Nakita ko ang telepono ni Maria na bukas pa,
at ang mga salita sa screen, Kuya Santos, dating boss. Wala akong sinabi, pero buong gabi, pakiramdam ko ay nakaupo ako sa ibabaw ng apoy. Hindi ako nagagalit kay Maria, pero natatakot ako. Natatakot ako na ang lahat ng pagsusumikap ng pamilya nitong mga nakaraang buwan ay masisira. Natatakot ako na si Jose, ang anak na nagkamali, ay hindi magiging matapang para panatilihin ang kanyang pamilya. Kinaumagahan, nang umalis na si Maria para magtrabaho, tinanong ko si Jose, alam mo ba kung sino ang dating mahal ni Maria bago ka? Natigilan si Jose, opo, nabalitaan ko po, parang dati po niyang boss. Tumango ako, bumaba ang boses ko, bumalik sa parehong kumpanya ang taong iyon. At kagabi, narinig ko ang kanilang tawag. Tumayo si Jose, nagbago ang kanyang mukha. Ano po nung sinasabi niyo? Tiningnan ko ang anak ko, dahan-dahan, hindi ko ito sinasabi para magselos ka. Sinasabi ko ito para maintindihan mo na lahat ng tao ay may nakaraan. Pinatawad ka ni Maria kahit na sinaktan mo siya ng husto. Ngayon, oras na para gamitin mo ang buong buhay mo para ipakita sa kanya na tama ang desisyon niya na manatili. Umupo si Jose. Hindi siya umiyak pero namumula ang kanyang mga mata. Mahal ko si Maria. Hindi pa ako kailanman natakot na tulad nito. Nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya, kaya huwag mo nang ulitin ang iyong pagkakamali. Noon, tumakas ka. Ngayon, kung may duda ka, harapin mo, huwag mong kontrolin. Ang pagiging matapang ay hindi ang paghawak sa isang tao gamit ang kadena, kundi ang pagpapadama sa isang tao na gusto nilang hawakan ang iyong kamay at huwag kang iwan. Noong hapon, nang umuwi si Maria, inanyayahan siya ni Jose sa balkonahe. Sa ilalim ng mahinang ginto na sikat ng araw, sinabi niya, alam kong nakikipagkita ka sa ex mo. Natigilan si Maria, pero hindi nagalit si Jose, dahan-dahan lang siyang nagpatuloy. Hindi ko tatanungin kung ano ang pinag-usapan nyo. Gusto ko lang sabihin, kung kailangan mo ng oras, bibigyan kita. Pero ipapakita ko rin sa iyo na sa tabi ko, hindi mo kailangan na magsakripisyo ng anumang bagay. Maging ikaw lang, at ako ang magpoprotekta sa iyo. Tumalikod si Maria, namumula ang kanyang mga mata. At ako naman ay nakatayo sa likod ng pinto, tumitingin, at ang puso ko ay nalungkot at nasaktan. Ang puso ng isang ina ay laging ganoon, umaasa na magiging matapang ang kanyang anak para panatilihin ang kanyang kaligayahan. Pero natatakot din ako na isang araw, kung bumagsak ang anak ko, sino ang mag-aalalay sa kanya? Mukhang bumabalik na sa normal ang buhay pagkatapos ng bagyo, hanggang sa isang araw, si Maria ay biglang nag-leave sa trabaho at umuwi ng maaga. Ang mukha ng bata noong araw na yon ay kakaiba, hindi pagod o galit kundi napakatahimik. Pero ang katahimikan na yon ang nagpadama sa akin ng pag-aalala. Nasa kusina ako at nagluluto ng lugaw. Umupo si Maria sa lamesa at dahan-dahang nagbuhos ng isang baso ng tubig para sa sarili niya. Nay, na-offer po akong mag-transfer sa Cebu. Natigilan ako, nahulog ang kutsara sa sahig at gumawa ng isang napakahinang tunog pero nag-echo ito sa aking puso. Bakit? Bakit sa Cebu? Mahina siyang umiti, isang ngiti na walang liwanag. Ang bagong boss. Hindi po ang dating boss. Si Kuya Santos. Siya po ang bagong executive director sa Cebu branch. Ngayon po, sinabi niya na pipili siya ng 2 magaling na empleyado mula sa aming grupo at inirekomenda niya po ako. Napalunok ako, ang puso ko ay parang sinisikip. Ano ang plano mo? Hindi pa po ako sumasagot. Sinabi niya na pag-isipan ko ito sa loob ng 3 araw. Tumingala si Maria at tiningnan ako. Pero ang totoo, pinag-isipan ko na po ng husto simula nang lumabas ako sa meeting room. Parang ang buhay ko ay dinala ulit ako sa isang sangang daan. Umupo ako at mahina akong nagtanong, mahal mo pa rin ba siya? Nagulat si Maria. Hindi po, maniwala po kayo, wala na po akong nararamdaman para sa kanya. Nasa harapan niya, nakikita ko ang aking sarili noong dati. Isang malaya, masipag na babae, na hindi kailanman nasaktan, na hindi kailanman umupo sa sahig sa isang hospital at umiyak na parang isang bata. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pero hindi ka na ang dating babae. Ngayon, isa ka ng nanay at asawa. Ang iyong katapangan ay hindi na nakasalalay sa pag-alis, kundi sa pag-alam kung ano ang karapat-dapat na manatili ka. Tumahimik si Maria. Noong gabi, nang umuwi si Jose, wala akong sinabi. Hinayaan ko si Maria na magsalita.
Hon, na-offer ako na pumunta sa Cebu para magtrabaho sa loob ng 3 buwan. Hindi pa ako tumatanggap pero may gusto akong itanong sa'yo. Natigilan si Jose, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang butons, at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ano yon? Kung aalis ako, magtitiwala ka ba sa akin? Tinignan ni Jose si Maria ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Nagtitiwala ako. Ngumiti si Maria, namumula ang kanyang mga mata. Salamat. Nakikinig ako mula sa labas at nasaktan ang puso ko. Ang tiwala, ang bagay na winasak ni Jose noon, ngayon ay kailangan niyang buuin ulit ng paunti-unti. Noong gabing iyon, nang mahimbing na ang bata, umupo ako kasama si Maria sa balkonahe. Mahina ang hangin. Alam mo ba? Noong dati, nagkaroon din ako ng pagkakataon na umalis. Nais ng mga tao na magtrabaho ako sa probinsya bilang opisyal ng Women's Association. Pero noong oras na yon, pinili kong manatili dahil na aksidente ang tatay mo, nabali ang kanyang paa, at kailangan niyang manatili sa ospital sa loob ng 1 buwan. Hindi ako nagsisisi, pero naiintindihan ko rin na ang pagsasakripisyo ay hindi palaging tama kung ang taong sinasakripisyuhan mo ay hindi karapat-dapat. Nagulat si Maria, siguro ito ang unang pagkakataon na narinig niyang nagkwento ako tungkol sa aking buhay. Nagpatuloy ako, kaya hindi ko sasabihin kung aalis ka o mananatili. Gusto ko lang na tanungin mo ang sarili mo, karapat-dapat ba ang taong nasa tabi mo na manatili ka? Kung karapat-dapat siya, hindi ka magsisisi. At kung hindi, umalis ka. Pero kailangan mong umalis dahil sa karapat-dapat ka sa mas magagandang bagay, hindi dahil sa tumatakas ka. Nanunubig si Maria. Nay, kung wala po kayo, siguro sumuko na ako noon pa. Niyakap ko siya. Alam ko na magiging matindi ang mga susunod na araw, pero naniniwala ako na pipiliin ng bata ang tama, kung ang pagpili na iyon ay ang manatili o umalis. 2 araw pagkatapos nito, pumunta si Maria sa trabaho. Nag-aalala ako sa bahay. Bandang 3 oras ng hapon, tumawag si Jose at sinabing uwi na siya ng maaga. May pakiramdam ako na may isang bagay na magiging desisyon. Malapit ng 4 oras ng hapon, bumukas ang pinto. Pumasok si Maria, walang sinabi, dumiretso sa lugar kung saan hawak ko ang apo ko. Nay, tumanggi po ako. Tumigil ako, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. Dahil napagtanto ko na hindi kailangan ng batang ito na malayo ang nanay niya, at ayaw ko na ring umalis sa lugar na ito. Niyakap ko ang apo ko at tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Lumabas si Jose mula sa kwarto, natigilan siya ng sandali at pagkatapos ay tumakbo siya at niyakap ang kanyang asawa. Walang sinabi, yakap lang. Iyon ang unang yakap niya kay Maria simula nang ipanganak ang bata. Tumalikod ako, iniwan ang espasyo para sa mag-asawa. Nanunubig ang mga mata ko pero ang puso ko ay naging kakaibang mainit. Siguro pagkatapos ng lahat, kapag ang isang tao ay tunay na nagmamahal, malalaman niya kung aalis siya o mananatili. At sa pagkakataong ito, ang aking manugang, pinili niya na manatili. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Ang bata ay 1 buwan na, malusog ang kanyang balat, mas malaki na ang kanyang mga mata, matatag na ang kanyang mga kamay at paa, at madalas siyang ngumiti kapag hinahalikan siya ng kanyang nanay sa pisngi. Nang makita ko ang aking apo na lumalaki araw-araw, naging kalmado ang puso ko. Ang mga nakaraang unos ay mukhang lumalayo na nagbibigay daan sa pag-asa. Nagpasya ang pamilya ko na magdiwang ng isang simpleng pagdiriwang para sa full month ng bata. Sabi ko kay Maria, hindi mayaman ang pamilya natin, pero ang pagdiriwang ng full month ng apo ko ay dapat na maging masarap. Inanyayahan namin ang ilang malalapit na kamag-anak, at nagluto kami ng isang maliit na hapagkainan para magpasalamat sa Diyos at sa mga ninuno. Tumango si Maria, masaya ang mukha. Si Jose naman ay naging abala, pumunta sa palengke para bumili ng manok, prutas, at sumulat ng listahan ng mga bisita. Talagang nagbago na siya. Malinaw kong nakita iyon sa bawat galaw niya. Tanghali, nang magsimula ang pagdiriwang, ang lahat ay nasa kanilang lugar. Naroroon din si Aling Reyes, ang nanay ni Maria. Matigas pa rin siya sa dati, pero sa pagkakataong ito, tiningnan niya ang kanyang manugang ng may mas malambot na mata. Nakita ko si Maria na mas madalas nang ngumiti, at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala. Nang aayusin ko na ang mga plato, biglang bumukas ang pinto sa sala.
Isang babae ang pumasok. Bahagya akong natigilan. Nakasuot siya ng pang-opisina na damit, matangkad, matalim ang mukha, at may pulang lipstick. Si Isabel. Agad ko siyang nakilala. Ang babaeng nasa mga mensahe sa lumang telepono ng aking anak. Ang buong kwarto ay biglang tumahimik. Lumabas si Jose mula sa kusina, nang makita si Isabel, pumutla ang kanyang mukha. Natigilan din si Maria sa kanyang kinatatayuan. Nag-alala ang lahat. Ako ang unang sumira sa katahimikan. Sino ka? Tahimik na lumapit si Isabel. Ako po ay dating kaibigan ni Jose. Ngayon po, nabalitaan ko na may full month celebration, kaya pumunta po ako para batiin kayo. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Hindi ka namin inimbita. Tapos na ang nakaraan, sana ay maintindihan mo at umalis ka na. Umiti ng mapait si Isabel. Lola, pumunta lang po ako para batiin kayo, wala po akong ibang intensyon. Tumayo ako sa harap ng altar. Kung iginagalang mo ang pamilya namin, pakiusap, umalis ka na. Ngayon ay masayang araw, ayaw kong may ibang tao na magpadama ng awkwardness sa nanay ng bata. Saglit na natigilan si Isabel, pagkatapos ay tumingin siya kay Jose na parang isang estatwa. Hindi ko inaasahan na magbabago ka ng ganito kabilis. Si Maria naman ay nagsalita, kalmado ang boses niya. Ang isang tao ay mabilis na magbabago kapag alam nila na ang kanilang pagkakamali ay napakalaki. Salamat sa pagpunta. Pero ngayon po ay araw ng anak ko, ayaw ko pong pag-usapan ang anumang bagay maliban sa kaligayahan. Balak pa sanang magsalita ni Isabel, pero siguro nakita niya na ang lahat ay nakatingin sa kanya, sa huli ay tumalikod siya. Sige, congratulations sa bata. Aalis na po ako. Tumalikod siya at lumabas, tumutunog ang kanyang sapatos sa sahig. Nang sumara ang pinto, huminga ako ng maluwag at tiningnan si Maria. Nakita ko na nanginginig ang kanyang labi, pero mataas pa rin ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, nakita ko na tumayo ang aking manugang gamit ang kanyang sariling mga paa at sa pamamagitan ng kanyang matapang na pagpapahalaga sa sarili. Binalingan ko si Jose at seryoso ang boses ko. Ano ito? Yumuko si Jose. Hindi ko po siya inimbita. Hindi ko po alam kung paano siya nakarating dito. Dahan-dahang sinabi ni Maria, hindi mahalaga kung sino ang nag-imbita, ang mahalaga ay tumahimik ka. Kung hindi kami nagsalita ni nanay, hahayaan mo bang umupo siya at uminom ng tubig na parang isang mahalagang bisita? Hindi nakasagot si Jose. Lumapit ako kay Maria, nilagay ko ang kamay ko sa kanyang balikat. Pasensya na at kailangan mong harapin ang sitwasyong ito. Pero ngayon, napakatapang mo. Ipinagmamalaki kita. Ngumiti si Maria, namumula ang kanyang mga mata. Hindi niyo po kailangan humingi ng paumanhin. Ang pagiging nandito niyo po ay nagpapadama sa akin na hindi na ako natatakot sa kahit anong bagay. Pagkatapos ng pagdiriwang, nang umalis na ang mga bisita, umupo ako sa balkonahe. Nagdala si Jose ng isang baso ng tubig at umupo siya sa tabi ko. Nay, alam ko na mali ako. Hindi ko po inasahan na maglakas loob siyang pumunta. Hindi ako tumingin sa anak ko, dahan-dahan ko lang sinabi, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong isara ang pinto sa nakaraan. Pero ang mahalaga ay kailangan mong malaman kung sino ang pipiliin mong kasama sa hinaharap. Kung hahayaan mo pa ang nakaraan na manatili sa iyong puso, huwag kang umasa na mapapanatili mo ang kasalukuyan. Tumango si Jose, namumula ang kanyang mga mata. Hindi ko nahahayaang masaktan ulit si Maria. Nangangako po ako. Binalingan ko siya, sa unang pagkakataon, hindi ako nagalit, hindi ako nagbabala, tinapik ko lang ang kanyang balikat. Sana sa pagkakataong ito, panatilihin mo ang iyong pangako. Noong gabing iyon, pinatulog ni Maria ang kanyang anak gamit ang isang malumanay na awit. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig tulad ng mga unang araw na dumating ako sa Maynila, hindi na mahinahon dahil sa pag-iyak sa gabi, kundi isang tahimik at matatag na awit, na parang nalampasan niya na ang bagyo at alam niya na kung sino siya. Nakikinig ako sa awit ng bata, at tahimik na bumuhos ang luha ko, pero iyon ay mga luha ng tiwala. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, naglakas loob akong maniwala na ang maliit na pamilyang ito ay tunay na nabubuhay muli. Ang buhay pagkatapos ng pagdiriwang ay bumalik sa isang payapang ritmo. Bawat umaga, maaga akong nagigising para magluto ng lugaw, si Jose ay naghahanda ng damit para sa bata.
Sinamantala ni Maria ang pagkakataon na hawakan ang bata at nagmadali siyang pumunta sa trabaho. Ang lahat ay unti-unti nang bumabalik sa normal na parang hindi kailanman nangyari ang mga bagyo. Alam ko na ang sugat sa puso ni Maria ay hindi pa lubusang naghihilom pero hindi na ito dumudugo. Ang mga mata ng bata ay hindi na nag-aalala, hindi na mabigat sa pag-aalala. Ganoon din si Jose, hindi na siya ang dating awkward o tumatakas na lalaki. Sa bawat hapagkainan, mayroong halakhak, mga kwento tungkol sa lampin, gatas, at bakuna. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa pagbabalik sa probinsya. Mahal ko ang apo ko, mahal ko ang manugang ko, pero alam ko na hindi ako maaaring manatili magpakailanman. Sinabi ko kay Maria isang hapon. Pinaplano kong bumalik sa probinsya kapag lumaki pa ng kaunti ang bata. Namiss ko na ang hardin ko, ang mga manok at ang puno sa likod ng bahay. Tumahimik si Maria ng matagal at pagkatapos ay hinawakan ang aking kamay. Mamimiss po namin kayo. Pero naiintindihan ko po na mayroon din po kayong sariling buhay. Sana po ay malagi kayong malusog at kapag pagod na kayo, bumalik po kayo para bisitahin ang apo nyo. Ngumiti ako, magaan ang pakiramdam ko na parang hangin ng tag-init. Pagkatapos ng 2 linggo, nang ang bata ay halos 3 buwan na, nagsimula akong mag-impake ng aking mga gamit. Kinaumagahan, nililinis ko ang maliit na drawer sa sala, kung saan ko inilalagay ang aking pananahi at panyo. Habang inaayos ko ang mga gamit, nakita ko ang isang brown na sobre na nakahalo sa mga lumang sinulid. Curious, kinuha ko ito. Ang sulat ay walang pangalan at hindi selyado. Binuksan ko ito, maayos ang sulat kamay at napakapamilyar. Ang sulat kamay ni Isabel. Umupo ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Bakit nandito ang sulat na ito? Kailan ito ipinadala ni Isabel? Para saan? Binasa ko. Para kay Aling Elena. Pasensya na po sa pagpunta ko sa full month celebration. Alam ko po na ang pagpunta ko ay nagpadama sa inyo ng awkwardness at nag-alala ang pamilya nyo. Pero pumunta po ako hindi para agawin o makisali sa buhay ni Jose. Pumunta po ako para tapusin ang lahat ng malinaw. Mahal ko po si Jose simula pa noong huling taon sa kolehiyo, pero sa huli, ang pinili niya ay si Maria, hindi po ako. Minsan po, naisip ko na sumuko na ako, pero nang makita ko siya sa panahong pinakamahina siya, hinayaan ko ang sarili ko na umasa. Pero naintindihan ko rin na wala na akong lugar sa buhay na ito. Ang sulat na ito ay isang paumanhin para sa inyo, isang biyenan na talagang hinahangaan ko. Para kay Maria, isang babae na mas matapang kaysa sa inaakala ko. At para sa aking sarili, dahil sa hindi ko kayang panatilihin ang aking pagpapahalaga sa sarili. Umalis na po ako sa Maynila, at nag-apply po ako para mag-transfer sa Central Luzon. Sana po, kapag nabasa ninyo ang sulat na ito, ang lahat ay kalmado na. At kung isang araw ay naaalala nyo ako, sana po ay maalala nyo ako na isang tao na naligaw, pero sa huli ay alam kung kailan kailangan huminto. Sumasa inyo, Isabel. Binalik ko ang sulat, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Hindi mahaba ang sulat, pero sapat na para mapaluha ako. Sa puso ko, wala nang galit, kundi isang lungkot na walang pangalan. Isang bahagi ay awa para kay Isabel, ang babaeng hinayaan ang sarili na makisali sa buhay ng iba, at pagkatapos ay tahimik na umalis. Isang bahagi ay ginhawa dahil sa huli, ang lumang pinto ay tuluyan ng nagsara. Dinala ko ang sulat sa kwarto, nilagay ko sa lamesa at tinawag si Maria. May gusto akong sabihin sa'yo. Lumabas si Maria, kalmado ang kanyang mukha. Inilagay ko ang sulat sa kamay ng bata. Basahin mo, galing kay Isabel. Binuksan ni Maria ang sulat at binasa niya ng tuloy-tuloy. Pagkatapos niyang basahin, nanunubig ang kanyang mga mata. Alam mo, ikaw at siya ay magkaklase dati. Hindi ako nakialam sa nakaraan, pero gusto kong maintindihan mo na may mga tao na hindi masama, nagkamali lang sila. At kapag alam nila kung kailan kailangan bumalik, dapat mo silang pasalamatan. Tumango si Maria, nanunubig. Hindi ko po siya kinasusuklaman, Nay. Natakot po ako sa kanya, nagalit po ako kay Jose, nagalit din po ako sa buong buhay ko. Pero pagkatapos ay naisip ko na kung hindi nangyari ang mga araw na yon, hindi ko rin malalaman kung gaano ako katapang. Niyakap ko siya, wala na akong sinabing iba. Noong gabing iyon, nag-impake ako ng aking mga gamit, naghahanda para sa maagang biyahe. Kinuha ni Jose ang bag at sinabi ng mahina, Nay, manatili po muna kayo ng ilang araw.
Umiti ako. Hindi pwede. Aalis ako para matuto kayong dalawa na mag-isa. Aalis ako pero ang puso ko ay mananatili rito. Kinaumagahan, maaga akong hinatid ni Maria. Madilim pa. Lumabas ako sa pinto, lumingon ako sa maliit na bahay, kung saan minsan ay may luha, may galit, pero ngayon ay naging isang tunay na tahanan. Aalis na si nanay ha. Alagaan mo ang iyong sarili, mamuhay ka para sa iyong sarili. Kung may mali, itama mo, at kung may maganda, panatilihin mo. Tumango si Maria, at bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Nangangako po ako, huwag po kayong mag-alala. Umalis ang boss. Umupo ako sa tabi ng bintana, at tiningnan ko ang Maynila na unti-unting lumalayo. Sa puso ko ay isang pakiramdam na pagkawala at kabuuan. At alam ko, ang lakbay ng mga babae sa pamilyang ito, kahit na hindi matatag, kahit na may mga maling hakbang, sa huli ay nasa tamang direksyon. Bumalik ako sa probinsya sa gitna ng tag-araw, ang bukid sa likod ng bahay ay naani na, at tuyo ang dayami sa ilalim ng aking paa. Ang amoy ng araw at ang tilaok ng manok sa umaga ay nagpakalma sa aking puso pagkatapos ng maraming buwan ng pagiging abala sa syudad. Binalikan ko ang hardin, inayos ko ang kulungan ng manok. Sa gabi, naghahabi ako ng gansilyo, nagbuburda ng panyo para sa aking apo. Nag-isa ako, pero hindi ako nalulumbay dahil sa puso ko ay puno ng pagmamahal, tiwala, at pag-asa. Bawat linggo, nagvi-video call si Maria sa akin, at ipinapakita niya sa akin na lumalaki ang aking apo araw-araw. Ang bata ay malusog, at nagsimula na siyang gumulong, nagsasalita ng baba. Mas madalas na tumatawag si Jose, at sa bawat tawag, sinasabi niya na alagaan ko ang aking sarili. Kapag marunong na pong lumakad ang bata, dadalhin ko siya para bisitahin kayo, nanay. Umiti lang ako, hindi ko siya minamadali. Alam ko na ang lahat ay nangangailangan ng oras. Ang pagmamahal at tiwala, hindi ito maaaring pilitin, kundi kailangan lang maghintay. Lumipas ang kalahating taon, isang hapon sa Disyembre, habang katatapos ko lang mag-impake ng rice cake para sa pamilya ni Maria, nakatanggap ako ng tawag mula kay Jose. Nay, bisitahin niyo po kami sa Pasko, may gusto po kaming sabihin ni Maria sa inyo. Ngumiti ako at agad akong pumayag kahit na medyo nagtataka ako. Anong klaseng sikreto iyon? Pumunta ako sa Maynila sa mismong araw ng Pasko. Sinalubong ako ni Jose at Maria sa terminal ng bus. Ang apo ko ay nakaupo sa kotse at mumiti siya nang makita niya ako. Habang hawak ko ang bata at nakikita ko ang mga mata ni na Jose at Maria na magkasama, alam ko na may kakaiba na. Pagdating sa bahay, ang apartment ay malinis at maayos, isang namumulaklak na sanga ng apricot blossom ang nasa balkonahe, may pulang tula, malinis ang altar, at napakagalang. Pagkaupo ko, nagdala si Maria ng isang tasa ng mainit na tsaa, at hinila niya si Jose na lumapit. Nay, ngayon po, may gusto kaming ipaalam sa inyo. Inilagay ko ang tasa sa lamesa, tiningnan ko silang dalawa, at bahagyang nasaktan ang puso ko. Inabot sa akin ni Maria ang isang pink na sobre. Sa loob ay ang sertipiko ng pagbubuntis. Natigilan ako, nanginginig ang mga kamay ko sa pagbukas, at malinaw ang mga salita, 8 linggong buntis. Si Maria Reyes ang ina. Tumingala ako, at bumuhos ang luha ko. Diyos ko, buntis ka ulit? Tumango si Maria, namumula ang kanyang mga mata. Opo, mas malakas na po ako ngayon. Sabi po ng doktor, malusog po ang bata, at normal po ang lahat. Itinago po namin ito sa inyo sa loob ng ilang linggo, hinintay po namin na maging sigurado bago po namin ipaalam. Hinawakan ni Jose ang kamay ko. Nay, nagkamali po ako minsan. Pero sa pagkakataong ito, nangangako ako na hindi ko nahahayaang mag-isa ang aking asawa. Gusto po namin na maging panatag kayo, talagang panatag. Umiyak ako. Hindi na ito ang mga luha ng galit na tulad ng unang araw na dumating ako sa bahay na ito, hindi na ang sakit na makita ang hapagkainan na may nilagang itlog at malabnaw na sabaw ng kalabasa. Kundi, ito ay mga luha ng galak, ng muling pagkabuhay, ng kaligayahan na naayos na pagkatapos ng libu-libong basag. Umupo si Maria sa tabi ko at niyakap ako mula sa likuran. Nay, naisip ko po minsan na kung hindi po kayo bumalik pagkatapos ninyong umalis, siguro, sumuko na po ako. Sa buong buhay ko, hinding-hindi ko po malilimutan ang tanghalian na nagluto po kayo ng lugaw para sa akin pagkatapos kong manganak. Hindi lang po iyon isang mangkok ng lugaw, kundi init iyon ng isang pamilya.
Mahigpit kong niyakap ang bata, at ang puso ko ay parang sasabog. Sinabi ko nang umiiyak, hindi ako magaling at hindi ako ang pinakamagandang biyenan. Pero gusto ko lang na maging masaya kayo. Gusto ko lang na isipin mo na ang bahay na ito ay isang ligtas na lugar, hindi isang lugar na kailangan mong dalhin ang lahat ng pasanin. Ang bata sa aking mga kamay ay biglang tumawa na nagdagdag ng kaligayahan sa mga matatanda. Hinalikan ko siya sa pisngi at lihim kong naisip na sa pagkakataong ito, siguro mananatili ako ng mas matagal. Noong New Year's Eve, ang buong pamilya ay nagtipon sa isang simpleng hapagkainan. Nagbuhos si Jose ng alak para sa akin, at umiiyak ang kanyang boses. Nay, salamat po sa pagbabalik niyo noong araw na yon. Kung wala po kayo, siguro nawala na po ang lahat sa akin. Itinaas ko ang baso, tiningnan ko ang dalawa kong anak at ang apo ko na nagsasanay magsalita, at mahina akong ngumiti. Kung ako ay nanay, paano ko kayo iiwan? Pero masaya ako na natuto kayong panatilihin ang isang mahalagang bagay. Dahil may mga bagay na kapag nawala, hindi na kailanman maibabalik. Sa labas, sumabog ang mga paputok. Sa loob ng bahay, nanunubig ang mga mata ni Maria habang tiningnan ako at sinabi ng mahina, Nay, sa taon na ito, wala na po akong ibang hihilingin kundi ang malusob po kayo, para may nanay pa po ako, may masasandalan po ako kapag pagod na po ako. Tumango ako at hinawakan ko ng marahan ang kamay ng bata. At ikaw, kailangan mo lang tandaan ang isang bagay, anuman ang mangyari sa buhay, ang bahay na ito ay palaging isang lugar na mamahalin ka, pakikinggan ka at patatawarin ka. Ang kwento namin ay hindi isang fairy tale. Mayroon itong luha, pagkakamali at sakit. Pero dahil sa yan, totoo ito, totoo sa bawat tibok ng puso, bawat pagkakamali, at totoo sa sandali na tumayo kami ng magkasama. At kung tatanungin niyo ako kung ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang ina, isang biyenan, sasagutin ko na, iyon ay ang sandali na narinig ko ang aking manugang na tinawag akong nanay nang may buong tiwala at pagmamahal. Nagwakas ang kwento, ngunit ang epekto nito ay mananatili sa puso ng bawat isa. Hindi lang ito isang kwento tungkol sa isang simpleng hapagkainan, kundi isang lakbay ng pagpapagaling ng isang pamilya na nasa bingit ng pagkasira. Kapag ang biyenan ay hindi na mapamintas, kapag ang manugang ay hindi na nag-aalala, at kapag ang lalaki ay natuto na tanggapin ang kanyang pagkakamali at itama ito, iyon ang oras na ang isang tahanan ay muling nabuhay.